Magandang umaga mga idol, dito na yung ating mga tilapia oh. Yan, and this morning po mga idol, I think ika-day 39 na po ng ating tilapia dito sa ating Bioflak 9 square meter 3x3 pan mga idol. And magche-check po tayo ng ammonia mga idol. So ituturo din po namin ito sa seminar mga idol. So sa diskarte po namin, yan, instead na puno po hanggang guhit, yan, kinakalahati ko lang po yan siya mga idol. Depende na po sa diskarte nyo. So supposed to be hanggang dyan naguhit po mga idol oh. Pero kalahati lang po ang nilagay ko para makatipid po sa solution. Yan. So ito, 4 lang instead of 8 na patak. 4 lang na patak ang pinapatak ko po. 1, 2, 3, 4. Yan ang din shake po natin. The same time, ito din po mga idol. 4. 1, 2, 3, 4. Yan. So, shake natin. Ganito po mag-check kami ng ammonia mga idol. So, supposed to be hanggang dito naguhit oh. Ito, hindi siya ma-focus sa camera. Hanggang dyan naguhit. Pero kalahati lang kasi mabilis po siyang maubos mga idol kung araw-araw po kayo nag-check. So, isa sa mga diskarte po mga idol sa pag-check ng ammonia is ganun lang po siya. So, half-half lang muna kasi para hindi masyadong magasto sa feeds. Yan. Sa solution. Sorry. Yan. Ngayong umaga, ito na po yung ating P0 na feeds. Ayan. Na fermenta po natin ng Orobiotics na aqua maintenance. So, ganyan po siya kalambot. Medyo maano po siya kung ganyan. Dahil na fermenta po siya. So, 1 gram per kilo po mga idol plus 250 ml ng tubig ang ating ratio dito. So, ito is nasa 2.4 kilos. Yan, nasa 3 grams ng Orobiotics na aqua maintenance ang ating nilalagay. So, ito po siya mga idol oh. Yan. So, magfi-feeding na tayo. Kailangan nating tuktukin muna to kasi para makaano po sila, makalapit. Yan, ito po is aantayin po natin ng mga nasa 3 minutes mga 5 minutes mga idol bago babasahin. Yan, para ma-check natin ang ammonia. So wala na po tayong mortality today. Yan, kahapon meron pa pang 3 na mortality. Yun yung mga mahina na mga fingerlings natin. Yan, so ito na, pakain na tayo sa kanila. Yan, kahit dito lang po tayo na side banda magpapakain. Yan, makakain po ang lahat dahil tinatangay po ng aerator yung ating mga feeds. Yan, papunta doon paikot. Yung makita nyo hanggang doon na sila mga idol oh. Ito po is nasa 2,500 na tilapia fingerlings mga idol. Yan, until harvest, dito lang po ang stocking na yan siya mga idol. Hindi na po natin yan siya sinusorting at nililipat sa ibang pond. Yan. So, ang ganitong technology mga idol, tatawag po namin na super intensive tilapia farming technology or modified bioflak. Yan, meron po kaming seminar this coming March 15 sa Coronadal City. Yan, pwede po kayo makapag-avail mga idol. And ilalagay ko po yung contact number ni Miss Angel para sa slot reservation. The same time, meron din po sa Pangasinan. Nasa April 26 to 27 naman po mga idol. Yan. Sa mga gustong magganito ng pond. Kasi backyard lang po yan siya mga idol. Oh. Before, nakakuha po ako na nasa 332 kilos sa ganito lang na area. 3x3 meter or 9 square meter lamang po na pond mga idol. At saka the same time, backyard na backyard talaga ang dating. Kasi yan oh. So hindi na po natin kailangan siya ng tawag niyan, malakihang pan kasi ito I think nasa 500 square meter na ang kanyang earthen pan kung i-compare natin. Yun lang, kailangan talaga natin ng aerator. So ang aerator natin, nilalagay po natin dyan para tutulak po yung tubig doon sa mga bago sa ating channel. The same time, yun doon, tutulak niya papunta dito. Ito naman po, tutulak niya papunta dito. The same time ito. So umiikot yung tubig natin. Kung mapansin nyo po yan mga idol. Kahit dito lang po tayo maglagay ng feeds, doon po is makakain din po yung mga tilapia doon. Yan. So ang feeding po natin ngayon nasa 8% po mga idol. So nasa 30,000 po kasi kanilang average sa weight. Dahil nasa 2,500 po ito siya. Last sorting po natin 12 grams po siya. So 8% ng total body weight po niya is nasa 2.4 kilos na feeds and 4 divided feeding. Ito 4. So 4 na kainan po ito siya ang 2.4 kilos. Pero minsan dito nila maubos mga idol. Depende po sa kanila. Yan, may time kasi na sobrang lakas silang kumain. May time din na kapag makulimlim medyo mahina silang kumain. So good things ngayon, yan o, malakas yung init. Malakas po silang kumain ngayon.
Ayan, so ito po siya mga idol. Yan. Ito na po yung ating na-check na 5 minutes na po siya. So titingnan po natin. Meron po tayong kudigo. So yung ating kudigo. Yan, reverse natin camera. Yan, so ito yung ating kudigo. Ito po ay 0 ppm ng ammonia. Tinuturo po natin ito sa ating seminar mga idol. Yan, 0.25, 0.50, 1 ppm, 2 ppm, 4 and 8 ppm. So sa ammonia mga idol, dito lang po natin dinidikit ito siya mga idol kung ano yung kulay niya. Yan. So ganyan po yung kulay niya mga idol. Almost 0 ppm ang ammonia niya. At medyo malayo-layo sa 0.25 or medyo close sa 0.25. Basta between 0 to 0.25 lamang po yung kanyang color mga idol na ammonia. Parang hindi siya yan Yan. So importante po ang daily monitoring ng ating ammonia mga idol dahil kapag umabot na po yan siya ng 2 ppm, yan, medyo mahirap na po yan siyang i-troubleshoot mga idol kapag 2 ppm. So kailangan nang magdagdag ng probiotics. So ang ginagawa po natin dito mga idol, yan, naglalagay po tayo ng probiotics. So alternate po ito siya mga idol. Yan, aqua nitrifying odor fixing probiotics at saka itong aqua maintenance. So dito po kasi sinusulat po natin dito. Yan, titingnan natin sa ating logbook kung kailan tayo nalagay. February 27 may aqua maintenance tayong 9 gram na nilagay. Feb 28 March 1, March 2 ngayon. So March 2 mag-ano na po tayo, maglalagay na ng another 9 gram na aqua nitrifying dahil ito yung ating last na nilagay. So open muna natin ito. Grabe yung tigas. Tigas lang. Yun. Yun. So ito mga idol is 9 gram usually. Kapag natimbang nyo na po yan siya ang 9 grams, almost ma-familiar niya po sa inyo na ganyan po siya kadami. Yan. So sa first pa lang po mga idol, titimbangin nyo talaga. So kapag parati po kayo nag-a-apply, may estimate nyo na po kahit hindi nyo na po timbangin kung gaano karami yung 9 grams. So yan po yung direct na natin nilalagay dyan. Hindi na po tayo nag-a-apply ng molasses mga idol. Yan. Ganyan lang po yung ating way. Yan. At same time, papakain tayo ng marami sa kanila. Yan o. Yan na sila. Yan. So soon, magtatakal din po tayo sa pag-check ng pH natin na ito. At saka high rinse pH. The same time, nitrate po siya mga idol. Yan. Yan. Sa mga bago sa ating YouTube channel mga idol, please do subscribe. Ika 7th batch na po ito siya. Marami kasing nagko-comment. Well, di natin sila masisi kung bago lang po sila nakapanood ng ating video mga idol na parati tayo nagbibideo wala pa namang harvest. Actually, marami po kaming mga na-upload na harvest dahil ika 7th batch na po natin ito siya ng ating super intensive tilapia farming sa backyard mga idol na kung saan meron tayong before 3,000 pero sobrang hirap po yung 3,000 tilapia mga idol i-manage talaga. So, grabe, sobrang hirap. Minsan ayaw po nilang kumain. Tapos the same time mabilis yung pagbaba ng pH. Ang 2,000 naman po is super easy. Ngayon po is 2,500 ang itatry natin kung okay. So far, ngayon ka 39th day, okay naman po siya. I think sa 3 months malalaman natin kung kukulangin yung ating dissolved oxygen. Usually ang pinaka-challenge sa tilapia farming is ang dissolved oxygen mga idol. Yan. So sa mga bago sa ating YouTube channel, yan, please do subscribe. At saka sa mga gusto mag-attend ng seminar mga idol, on March 15, 2025 sa Coronadal City, and on Pangasinan mga idol is nasa April 26 and 27 mga idol. So see you, bye bye.